Hi, kamusta mga chong and welcome po dito sa ating channel and it's nice to be here again and welcome po dito at tayo po ay magre-react chong, no? Before we continue, I just want to say good morning. Ano ba 'yan? Pambira, nahihilo na. Good afternoon, good morning, good evening sa ating pong mga subscriber, sa mga supporter natin, sa mga viewers, at siyempre po sa mga bago nating subscriber. No? Maraming salamat po sa inyo at continue lang po at sana po ay mag-like tayo, comment, subscribe, at especially mag-comment po tayo. No? In that way, we can react on that before we start our topic. But anyway, after that, I just want to say good morning, good afternoon, and good evening po sa ating OFW. No? Saludo po ako sa inyo at kayo po ay bayani ng ating bayan kasi po kayo mismo, mga OFWs, ay nagkasasakripisyo para sa inyong mahal sa buhay. And I understand that. No? At katulad nga ng sinabi ko, just always pray and take care of yourself. Kasi pag nagkasakit po kayo diyan, ay wala pong ibang tutulong sa inyo kundi kayo lang, no? Unless may kasama kayo na kaibigan, pinsan, asawa o anak, that's fine, no? But kung kayo lang naman po, ingat po, no? Let's watch ourselves lagi, no? Para lagi po tayong healthy. Just drink water with lemon, you're good to go. Okay? Palakpakan po natin. All right, let's talk about our Vice President Sara Duterte, no? Ang ating pong VP na talaga pong hanggang ngayon ay kinatatakutan pa rin ng mga ano, para bang mga demonyo sa gobyerno, no? Talagang ika nga siya yung pinaka-threat talaga, no? Parang parang para sa akin, no, in my own thinking ay parang siya yung dahilan na kapag itong tao 'to nakabalik sa Malacanang, titino na naman ang Pilipinas. No? Syempre sabihin mawawala delihensya natin ito pagka itong taong 'to manalo. No? Kaya nga they're trying to sabotage, destroy her, whatever it takes. Money is nothing. When it comes to Tamba, kay Bangag, kay Ko, kay Castro, nothing. When it comes to money, no problema. Pero ang problema naman nila, yung mga Filipino mismo ay hindi naniniwala sa kanila. Yun ang maganda, no? Kahit may pera sila, hawak nila ang pera nyo mga Pilipino, hindi pa rin umuubra ang pagiging low profile kindness ng ating VP Sara. Okay? Palakpakan po natin. Alright, siguro naman napanood nyo na po ito at ito po ay tungkol sa interview nila kay VP Sara dahil nga po kung matatandaan nyo ulit ay siya po ay hindi na pumunta sa budget hearing ng 2024-2025 para po sa OVP. Kasi nga po, alam niya kasi na pag pumunta siya ulit, bumalik siya doon sa mga buhayas, ay wala namang mangyayari. Talagang she already knew na sabotahe lang ang gagawin sa kanya, destroy, attack, everything, no? Kasi bayad yan, planado, and all set up. Planado, set up, pareho rin yun. But anyway, kaya ko po sinasabi yon kasi naintindihan ko, no, na ang ating VP Sara ay hindi na umattend dahil alam niyang wala naman talagang mangyayari. Na hindi talaga because of the budget ng 2025 ang purpose ng mga buhaya, kundi atakihin siya ng malakas, matindi. In that way, they can create something to impeach her. Yun ang nangyayari ngayon. At salamat nga pala sa mga kaibigan nating at kaibigan ni Vice President na congressman, no, na nagbibigay sa kanya ng mga tip o ng mga advice na itong gagawin sa iyo. Maraming salamat po sa inyo. And I'm sure, no, I'm sorry kung sinasabi kong buhaya ang Congress, no. At hindi naman po, kung talaga naman po kayong hindi kayo nagnanakaw, kumukupit, o nagdedilihensya sa pera ng bayan, eh hindi kayo magigilty o magagalit. 'Di ba? Ngayon, sa dami kong sinabing buhaya, ang dami kong comment na ako raw ay bayad. But anyway, alam niyo mga chong na ang reaction ko rito ay hindi lang sumasagot si VP Sara nung una niyang attend ng budget hearing ay bratinela na, no? At nung una tinawag siyang puset ni Castro na siya mismo ay mukhang puset, ay ngayon naman hindi siya nagpunta, bratinela naman, di ba? Kaya naman inexplain naman ni VP Sara. And for me, alam niyo mga chong nasa tao yan eh. Di ba? Kung makikita niyo yung itsura ng tao, nung unang-una niyo na, kahit hindi niyo kilala yung tao, you can tell na itong taong 'to masungit, itong taong 'to mayabang, itong taong 'to akala mo kung sino. But look at Sarah's face, no? Kahit si Tatay Digong na lang eh. 'Wag na si Sarah. Magkamukha naman 'yan, di ba? Kaya tsaka mag-ama naman 'yan, kaya isipin niyo na lang, look, o sige kay Sarah na lang dahil nga mahirap naman pag si Tatay, no? At tingnan niyo yung itsura niya. I-compare niyo na lang 'yan sa mukha ni Kimbo, sa mukha ni Castro, sa mukha ni Ahas na si Lisa, sa mukha ni
Sino ba? Sino pa ba? Nakalimutan ko na yung iba, eh. Oh, ni Luistro, 'di ba? Yung Batanggenyang kababayan kong nakakahiya. Oh, tingnan look at the faces against itong mukha ng ating VP, 'di ba? Makikita niyo yung kasi 'pag hindi ka talaga corrupt, hindi ka walang hiya, hindi ka sinungaling o hindi ka something na talagang masamang tao, makikita mo sa mukha niya, yung mukha niya talagang kahit pagod na siya o pawis siya, he still look fresh with a smile or something. Yun ang nakikita ko sa mga video niya, eh, 'no? And marami akong mga kakilala na galing mga taga Davao na nandito na sa US, and they said that, nakita nila 'yan nung bata pa nun, bata pa raw 'yan si Sarah, eh, talagang mabait 'yan, 'no? Talagang regular na tao lang, ano na nun, eh, I think mayor na raw yata nun yung kanyang ama sa Davao, pero 'pag lumalabas daw 'yan sa Davao, talagang simple, 'no? Parang hindi mo akalain na anak pala 'to ni mayor. So, yun lang, low profile lang talaga 'tong taong 'to. So, para sa'kin hindi 'to ano, eh, hindi 'to mala-ala Kimbo, ala-ahas, Lisa Marcos or something, Castro. Hindi, tingnan niyo yung itsura ni Castro, pusit na pusit, 'di ba? So, kayo na lang mag-comment kayo kung totoo yung sinasabi ko o hindi, 'di ba? Para sa akin mga chong ay, ano ba dito 'no, ang pagkaka-interview ni Ma'am Sara dito ay para sabihin niya yung katotohanan tungkol sa nangyayari. At isa na rin po rito sa interview sa kanya ay kung bakit siya nag-resign. Now, in-explain niya rito na nung nasa Department of Education pa siya, ay, alam niyang may mga umaali-aligid na sa kanya. You know, the thing is when Sara was interviewing o ini-interview siya, yung kwento niya, parang nakakasama ng loob. Bakit ganyo? Kasi, um biro niyo yung mga walang yang congressman na yan nanghihingi pa, eh, Department of Education na yan. Sino ba ang nasa Department of Education? Sino ba yung pinaglilingkuran diyan? Ang mga kabataan, 'di ba? Kaya naman nung hindi na pumunta itong ating VP sa bahay ni Tamba, ay, alam na natin and, siguro naman sa inyo kung napanood niyo naman siguro, only Congressman Marcoleta at, yung isa pa yun nakalimutan ko yung pangalan pero taga Davao yun, eh, na kumampi sa kanya. I think tatlo lang sila, eh. 'No, na nagpo-protect. Actually, hindi nga nagpo-protect kay Sara, but anyway, that's a different story. Dito sa bahay ni Tamba, alam ni VP Sara na hindi na siya makakabuelo. At kahit anong anong gawin niya, anong sabihin niyang explanation about the budget, walang mangyayari because they're already ready to attack her, 'no? Kaya naman, ang masasabi ko lang po rito ay, in-explain niya yung tungkol po sa una niyang example sa DepEd kung saan ang 5 billion na naging 15 billion. Can you imagine that mga chong, 'di ba? Kasi iniisip ko po 'no, kaya ko po sinasabi 'to sa inyo dahil nga po nung in-explain niya ito na nag-propose siya ng what do you call this, ng budget for 5 billion, meron daw lumapit sa kanya na mga congressmen na hinihingaan or sinasabi, "Ano ba balato? Balato naman diyan." Parang gano'n, eh, 'di ba? Yung mga salitang kanto na, "Balato naman diyan!" 'Di ba? Yung mga gano'n po. Pero ang ibig ko po sabihin mga chong, Department of Education, mga kabataan na 'to, public pa, 'di ba? So, talagang antitindi. Actually, wala po tayong narinig na ganyan nung panahon ni Tatay Digong. Although siguro meron din, pero hindi garapalan. At si Vice President pa kamo ang hinihinga nila. 'Di ba parang sabi ko, "What the heck?" Ba't parang ibig ko sabihin, biro mo Vice President, gano'n pa sinasabi nila? Sasabihin, "Magkano sa amin diyan? Meron ba kami diyan sa 5 billion, blah, blah, blah." So, talagang lumalabas yung katotohanan ng isang corrupt na official, 'no? Either congressman, senator, presidente, vice, or, kapitan, mayor, vice mayor, governor. Yan ang trademark nila, 'no? Kasi totoo naman yan, eh. So, ang nangyari pala dito nung sinabi ni VP, nung mabuti na lang kamo itong ating, VP Sara, umayaw. Hindi siya pumayag. Ika nga parang sinabi niya na, "Hindi ako papayag na ano, na ano bang tawag dito, hindi ako papayag na kunin niyo yung 5 billion kasi para ito sa eskuwela ng mga bata." Again, this is about the kids. This is about yung mga future ng mga bata at yung mga manganganak na magkakaroon pa in the future na makikita nila ang eskuwelahan nila ay maganda because of this. 'Di ba? Ang dami na nga nating eskuwela, isa tayo sa mga mababang rating when it comes to education because of that. VP Sara is trying to improve the education ng ating bansa. Actually, isa tayo sa kulelat. Dahil hindi natin nagagawa ng paraan o natutulungan ng ating mga kabataan. And that's from the start. Paano pa ni Cory Aquino yan? 'Di ba? Hanggang ngayon. Kay Tatay Digong medyo umangat ng konti but it's not enough. 'Di ba? Ngayon si VP Sara ng Department of Education dati, she is trying to lift the Department of Education. Yun ang
ibig ko sabihin mga chong, dahil biro niyo, hihingan pa ng mga buwaka ng inang buhayang ito para lang sa magkaroon sila ng kickback. I mean, I'm sorry to say this, sa daming kukurakutin nila ito pang DepEd. At si VP pa talaga tinanong nila, 'di ba? Ang kapal din ng mukha. So, 'yun ang ibig ko sabihin po mga chong. Ang sa akin lang, it's so disgusting, it's so sad na may mga ganito talaga, which is true. Kahit sa local government, ganyan naman talaga po, 'no? Kaya nga naman po na hindi nila mauto-uto si VP Sara, ay ang ginawa nila, dinagdagan nila ng 10 billion, 'di ba? Ginaldag Oh my gosh, man. Biro niyo, nilagyan nila ng 10 billion yung General Appropriation Act para kasi nga ang nangyayari pala diyan 'no, the way she explained it is parang inaano pala 'yan, 'pag na-approve na sa, Office of the President, ang pagkakaintindi ko 'no, correct me if I'm wrong mga chong, ay babalik sa Congress 'yan. At sa Congress magiging nagagawa nilang paraan na tubuan. Actually, nakita ko na 'yan noong 2023 yata, 2022, something like that, na may binalita na yun lang yung budget for the Congress or for the whole year, may dumagdag daw. I forgot, I need to go back there. So, ito na nga yung style ni Tamba at saka ni Ko, mga chong. Biro niyo yun, after that ay gano'n pala ang ginagawa nila. But anyway, kaya ko naman po 'to sinasabi dahil nga po ay, parang it's really sad 'no, pati yung parang ano na 'yan, eh, parang sa mga bata na 'yan, eh, 'di ba? Parang kawawa. And think of it na marami akong kakilala na nasa public, yung mga anak nila at saka mismo yung mga dati kong mga kakilala rin nasa public na nag-aral, talagang napakahirap po mga chong. Tapos ito pang gagawin ng mga isang Tambaloslos at saka isang Bicol, 'di ba? 'Yun ang ibig ko sabihin, eh. Parang biro niyo isang taga Bicol lang na na party list lang pero lintik pala kumain ng pera, ang putya. Grabe, karma 'yan. 'Pag nakakarma 'yan, kita mo yung pagiging taba niya, kita mo ang mangyayari. But anyway, kaya ko po sinasabi 'to dahil it's so disgusting about them. Now, after this 'no, ay, nagtuloy-tuloy pa rin pala 'no. Ikinuwento ni VP Sara yung about yung sa 17 billion naman kung saan na-involved na rin dito ang Senate, 'di ba? Parang sinasabi nito na bakit daw ang proposal budget lang is like 17 billion, pero bigla daw naging ano, naging, ano ba tawag dito, naging 24 dinagdagan. But anyway, ito yung quick video na sinabi ni VP Sara. Let's watch it. Yan, nasaan na yun, nasaan na yun? Ito. In-attach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Yun, kita niyo yan mga chong? Yun ang ibig ko sabihin. 17 billion and then they can doctor it, no? Nadadagdagan nila ng papeles para hindi sila sumabit siguro sa, I don't know, BIR or sa COA, ano. It's like that, no? I mean, marunong sila. They have the ability to do that. They have the ability to lie. They have the ability to cheat. Yan ang style ng Congress na yan. Which is parang, di ba? Kung ako, halimbawa, congressman ko yung gumagawa nun, parang, shit, nakakahiya tong congressman natin, di ba? Si Ko, sa Bicol yata yan, or ano, I don't know kung saan galing hinayupak na yan. Si Tamba, Leyte, ang pagkakaalam ko. So, it's really, ang sad about these people na talagang ang kakapal na mukha, no? Wala silang ginawa kundi, um, mangurakot lang ng mangurakot, 'di ba? Kaya tama rin sinasabi ni Ma'am Maharlika. But anyway, tungkol naman po sa mga pinagsasabi naman ni Castro kung saan ito ay best friend, no? Ni ni Tamba ay talagang natatandaan niyo noon nung sinabing nakita ko rin yun sa Twitter na si Teddy Boy Lipstick Casinot, no? Sinabi niya na we are here, we're having a meeting with Congressman Romualdez, Speaker of the House, blah 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 blah. Yung pala yun para sabihin nila na itigil nila ang confidential fund ng ating VP Sara, no? Bakit nila ginagawa yan? Kasi po dahil yan po ay naaapektuhan ang kanilang grupo. 'Di ba? Think about it. 'Di ba may mga picture pa noon lumabas noon sa media, sa mainstream media na nagpa-picture pa yung mga NPA besties kay Tambaloslos, no? Kasi ito si Tambaloslos ay talagang desperado na, lahat kakainin, lahat kukunin, lahat didilaan, 'di ba? Para lang makuha niya yung gusto niyang makuha, no? Kaya naman ang akin lang po mga chong is it's really sad kasi harapan nilang ginagawa ito, no? Na tungkol po sa pangungurakot, sa pagsasabotahe, panggugurgur, paninira, no? Kaya naman po nung nung may kaso rin daw 'tong sinabi ni VP noong 2024
no? Ito nga po 'yun 'no, binabasa ko lang 'to na yung Office of the President po last 2024 na-approve niya yung 19 billion. I'm not sure if it's 2023 or 2024. Ah, pero nung nagpunta na ito sa House ng mga tambaloslos ay naging 24 billion. See? Kaya dito pa lang ibig sabihin in-approve ng Office of the President ng 19 billion, pagdating sa House naging 24. So kung ano man yung ano dun, yung kickback nila dun, yun yung sobra. Kasi nga hindi nila maloloko si Sara, eh. No, hindi nila makukuha yung gusto nila, yung 19 billion, no, that's gonna be for the school. See? Mahigpit si Sara. Kaya naman ito yung lumabas, 'di ba? Asan na yun? This one, yan. See? Ay, ito na ba yun? Oh, hindi pa to. I'm sorry mga chong. Ito, yan. Ito. No, tama. It's 2024. Di ba? 19 billion and 598,645,000 para sa construction or replacement, completion sa kindergarten pa, elementary and secondary building. Kita niyo yun mga chong? Para ito sa mga kabataan. Pero ginagawang gatasan ng Congress. Can you imagine that mga chong? Isipin niyo nga mabuti. Di ba? Tapos nung dumating daw ito sa GAA, now which is the Congress, naging 24 billion ito. Di ba? Can you imagine that? Ang lakas nilang kumurakot. It's the same thing. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, nabanggit ko na pag na-approve to, ibabalik sa Congress, the way I understand it, idadagdagan nila, papatungan nila ng papatungan ng mga papel para hindi sila mabuking agad. And they know that. Alam nila yun, matagal na silang congressman. Siyempre, alam nila yung mga pasikot-sikot yung system. Natatandaan ko to when Glenn Chong, when he was still a congressman, ganyan na ganyan din daw ang ginagawa sa kanya ni Tambaloslos. Naalala ko nung kinuwento niya kay Maharlika ito. Nung meron yata siyang kinukuhang pang tuition fee yata, matrikula yata para sa kanyang nasasakupan. Kasi congressman nga nun si Glenn Chong. At tinanong niya yata si Tamba. At instead na mag-usap sila sa office or kung may makarinig mang iba, hinila niya si Glenn Chong sa isang walang nakakakita sa kanya, sa kanila at pag-usapan nila. So, there's something going on. Talagang noon pa pala itong si Tamba, matakaw na talaga sa pera. Diba? Kaya just like that, 'di ba? From 19 billion, no? Project to sa DepEd. Tamo nakalagay pa rito, school buildings, technical, vocational, laboratories, and the construction of water and sanitation facilities, man. Kita niyo 'yan? Tapos kakukurakutin nila, dinagdagan nila. Eh yung nadagdagan sana idinagdag na lang for more para sa kung nagagawa nila, look mga chong, kung nagagawa nila ng hanggang 24 to 25 billion para sa Department of Education for the kids, why not? Pero instead, binubulsa nila kasi bumibili sila ng mga mamahalin. Come on guys, wake up. 'Di ba? Kaya naman nung nangyari po ito, sabi ni VP Sara ay ano ba tawag dito? Ay natanong to ng Senate, 'di ba? Kaya naman ito, panoorin po natin, no? Upang maintindihan natin lalo. Yan. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. That kinuwestiyon na sila ng Senate pero sabi naman ni VP Sara is hindi nga galing sa kanila yon, may nagpatong na lang and instead tinulungan pa rin sila ng mga kung sino mang mga tumulong sa kanilang mga senator. Kaya palakpakan natin ang mga ibang senator po mga. At syempre po no, nung huling-huli no at sinabi na nga ni VP Sara na dalawa lang ang may hawak ng budget ng Pilipinas no. Pilipinas to mga chong, hindi po kumpanya. Ha? Walang iba ay kung hindi ito at ito, di ba? Yan po mga chong ang may hawak ng pera ng Pilipinas. Ng mga Pilipino na yung mga taong nagbabayad ng tax, sila lang ang humahawak niyan at sila lang po ang nasusunod kung saan ilalagay ang pera. Kung hindi ka nila kakampi, wala kang pera. Pagkakampi nila, may pera ka. Diba? Yan ang nangyayari po sa mga Congress ngayon. And come to think of it, hindi ko rin maintindihan minsan. No? Tama rin naman ng ibang nagtatanong.
if they can ask OVP to investigate the budget and the OP actually to investigate that too, why not the Congress? Bakit wala hong nag-iimbestiga diyan? Dapat talaga minsan magkaroon ng bagong batas na magkaroon ng committee, no? Na kung sino. Ang maganda, alam niyo mga chong, sabi nga nila, hindi naman pwede ang OP o Office of the President, o hindi naman pwede raw ang judiciary, no? Hindi rin naman pwede ang DOJ or COA, syempre ano lang naman yan parang sila lang ang nag-audit. Why not the Senate investigate the Congress budget? At the same time, the budget of the Senate, pwede na rin nilang imbestigahan ang Senate ng Congress. But it's really complicated, mga chong. Pinalilito nyo. Pero ibig sabihin, mga chong, who can check the budget of the Congress? Kaya pala sa Congress talagang it's like fiesta. Ang daming pera. All you have to do, higop ka lang sa mga speaker o sa mga kung sino may hawak ng budget and you're gonna get it. But the thing is, mga chong, kung matagal na pala nangyayari to, bakit ang Pilipinas parang nandiyan pa rin? Di ba? Parang, ibig sabihin, parang ang Pilipinas, alam niyo yun, parang sa dami ng buhaya sa Kongreso, kahit sa LGU, pero ang Pilipinas nandiyan pa rin. Ibig ko sabihin, talagang may pera ang Pilipinas. It's just so happen mismanagement ang nangyayari sa funds ng Pilipinas. Kaya ang Pilipino ang nagsasuffer. Mga chong, ang akin lang naman po sana ay kung ano man po yung nakikita nyo in public, mainstream media, sa mga vloggers na troll, no? Mga troll ni Bangag, ni Ahas, ni Ko, ni Tamba, sana kayo rin mismo mag-research. Huwag agad kayo maniniwala. Alam nyo mga chong, kung hindi kayo matibay sa Twitter, sa X, mapipikot talaga kayo. Pero, para sa akin, why? Di ba? Kung hindi naman totoo yung nangyayari, ba't ka mapipikon? Pero sometimes it's really too much. Sometimes X, personal ka. But anyway, saka na natin pag-usapan yun. Ang akin lang naman, nabanggit ko lang. Kasi nga, ang ibig ko sabihin mga Pilipino, huwag agad tayo maniniwala sa mga taong nagsasabi. Alamin muna natin. Kita mo yan. Yung ating bangag na presidente. Sabi, meron siyang 5,500 na naayos na sa flood control. Kita mo nangyari. Di ba? Tapos, pangalawa, sinabi niya, wala naman daw pulis sa KOJC na may mga baril o mga tear gas. Naniniwala ba kayo doon? So, yun lang ang aking pong ibig kong sabihin. Na hindi po siya leader. Kahit kay VP, kung medyo nagda-doubt kayo sa sinasabi niya, research. Alamin niyo mabuti. In that way, para para malaman niyo kung totoo sinasabi niya o hindi. But the way I see it, at the way na pinakita niya, yung in-expose niya, that's true. Because, why? Even the LGU do that. No? Kung anong ginagawa ng Congress, ay ganyan din ang ginagawa ng mga corrupt na LGU. Look at, si Zaldico dating isa siyang kontraktor. Eh di syempre alam niya na ang kawalangian, ang katarantaduhan. Di ba? So, yung sinabi ng VP, para sa akin, that's really makes sense. It's true. Di ba? Anyway, before we almost done with here, meron siyang message para sa Pilipino dahil after na hindi na nga po siya pumunta sa hearing at alam niya na talagang babalatan siya ng budget, ay ito lang ang message ng ating VP sa Pilipino. Panoorin po natin. Madam Vice President, panghuli na lang po na sa kabila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan, at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. That's right. Dumadami ang naghihirap ng mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yun. Yun mga chong, ang ating message ni Vice President Sara Duterte and totoo naman ang kanyang mensahe. Dadagdagan ko lang, no?
we just have to be vigilant when it comes to this, no? Ang ating pong bansang Pilipinas ay in chaos, no? Whether you like it or not, whether you don't believe me or not, it's really bad, no? I didn't know na tatalunin ni BBM ang kawalangyaan ng mga Aquino. Yung panahon ni Pinoy, I thought yun ang pinaka-isa or let's say worst, no, na administration. Pero talagang BBM is the best dahil po binura niya ang record ni Pinoy. And siya na ngayon ang number one na presidenteng puro problema at puro mga kasinungalingan, no? At yeah, ang akin lang po mga chong, let's just observe and at sana protektahan natin ang ating constitution kasi sa nakikita ko dito sa ginagawa ng bangag na to ay hindi na nila iniisip ang constitution, wala na. Ika nga ang batas parang wala yan. Bayaran ko lang yan eh. At kahit po nung nasa Pilipinas tayo mga chong, ang mga tao sa gobyerno, sa mga city hall, nga lahat. Laging pera pinag-uusapan. Wala na silang kinatatakutan. At may mga adik pa, mga chong. Kaya ang akin lang masasabi, please, mag-research po tayo ng sarili natin bago tayo maniwala. And sa mga katulad ko na nagpa-vlog, ako naman po ay bago lang. Pero sa mga matagal ng vloggers at maraming viewers, subscriber na talagang may impluwensya at madikit sa mga politiko, tignan nyo rin. Huwag kayo agad na maniniwala. Kahit ako, sabi ko sa inyo, di ba? Sa akin, huwag kayo agad maniniwala kung hindi naman totoo. Mag-research kayo. Pero ibig sabihin, sana, tignan nyo muna mabuti. Hindi porket sikat yung tao ay oo na lang kayo ng oo. Huwag ganun. Yan po ang pinalalabas ngayon ni VP Sara. Hindi porket na pinsan ka ng presidente, ikaw ang ano, at hihinga mo ako, kukupitan mo ng pera yung budget ko. No way. Hindi ako papayag. Dahil may prinsipyo po ang ating Vice President Sara at ang mga Duterte. Maniwala kayo sa hindi. Marami lang naninira. Bakit sinisira ang mga Duterte, lalo na si VP? Dahil sila po ang threat. Ibig sabihin po, yung mga troll na to na naninira kay VP at kay Tatay Digong, takot sila na makakabalik na naman at alam nila ang Duterte lang ang talagang pwedeng magpatino sa mga pulis, sa mga congressman. Diba? Dahil mahihiya itong mga hinayupak na to pag mismo ang leader ay matino. Pero ngayon ang leader natin na si Bangag, adik na, corrupt pa, tulog ng tulog, di ba? At ngiwi ng ngiwi. Kaya yan po ang nangyayari sa Pilipinas, sa Congress, at even sa judiciary, mga chong. So again, mga chong, let's pray that our country will survive or will change suddenly. Hindi on 2028. Sana will change now, tomorrow, or later. Okay? Hanggang dito na lang po at sana po ay nagustuhan nyo at naintindihan nyo ang ating topic and we will see you again on my next reaction. Again, this is Chong and Vice President Sara said, mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po.